Iminumungkahi ng isang dating opisyal ng Duterte administration na dapat umano'y i-decommission na ang barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal upang mapakalma ang tensyon sa West Philippine Sea. Agad naman itong sinalag ng dating Senator Antonio Trillanes at sinabing pananakot lang ito na bahagi ng propaganda ng China. Narito ang ating balitang A to Z. Nagbabala ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na posibleng mawala sa Pilipinas ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung magpapatuloy ang gobyerno sa anyay pakikipagtigasan sa China. If we persist in what we're doing, China will just bar us from Ayungin altogether. Binatikos rin ni Attorney Harry Roque ang polisiya ng Marcos Jr. administration na anya ay dahilan ng patuloy ngayon na agresyon ng Beijing. But we now find a situation where we have clearly treated China not even as a friend, but perhaps as an enemy, which to me will not bode well for the country. Pero para sa dating Senator Antonio Trillanes, propaganda lang anya ang mga babala ni Roque. No, that's fear-mongering. And I think that's the narrative that China wants to spread. And it's ironic that Filipinos are spreading that Chinese propaganda. Hindi lang si Harry Roque, si Duterte mismo, during the Duterte administration, ganun sila. Ano sinabi ni Duterte? Gawin nyo na lang Philippine Province of China. Tutol din ng retired naval officer sa suhesyon ni Roque na i-decommission na ang BRP Sierra Madre na permanenteng iniangkla ng Pilipinas bilang Navy post sa Ayungin. Make it into a Coast Guard vessel so that it will not be a militarized vessel, and therefore if we decommission it, then perhaps China will allow it to be repaired. That's a trap, okay? And that's what China wants. Okay, remember, kaya hindi ginagalaw yung BRP Sierra Madre, kahit theoretically, kayang-kayang i-overrun ng PLA yan, ng Chinese Armed Forces. But since a commissioned ship siya ng Philippine Navy, it may trigger the Mutual Defense Treaty. So the moment you decommission that, then it's now vulnerable. No? Pwede na silang i-harass until mag-alisan yan. Sa open letter ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa mga Pilipino, nanawagan rin ito na huwag magpadala sa propaganda ng China. Dagdag ni Teodoro, bagamat dapat mapanagot ang kung sino man ang nasa likod ng Gentleman's Agreement sa Ayungin, mas mahalagang bantayan ang West Philippine Sea kontra sa iligal na aktibidad ng Beijing dito. Matatandaang ibinunyag ni Roque na mayroon umanong kasunduan ang dating Pangulong Duterte sa China ukol sa pagpapanatili ng anya ay status quo sa karagatan ng bansa.